So, ayan, memorya muna tayo. Ngayon po, araw ng Biyernes, yan, shout out po, sa mga nahihilig po sa mga agimat or mga anting-anting, sa mga mutya, So, ngayon, dapat maglalangis dapat ako, kaya ngayon ay Friday, so, hindi po tayo nakapaglangis sapagkat medyo hapon na po tayo nagising, siyempre, puyat po tayo sa trabaho natin. So, ang ginawa ko na lang, ayan, inano ko na lang yung mga orasyon o mga libreta. Ayan, mapasadahan sila. Ayan, para hindi na wawala sa natin. Sa isip. Kasi kailangan na sa mga libreta, sa mga orasyon. Minsan-minsan sila ay pinapasadahan para hindi sila nawawala sa memorya po natin. So ayan. Ngayon meron pong kasi madalas po natin naririnig yung ginagamit yung Sator Arif o Tinito Perarutas. Pero ngayon nandito nakita ko sa libretang ito na pinamana po sa akin. I-share ko po sa inyo kung anong ibig sabihin ng Sator, kung anong mga meaning. Halimbawa yung is. Oh. Tapos yung kung ano bang ibig sabihin ng is, ano bang pangalan niyan, ano bang pangalan ng o yung in, o T, anong ibig sabihin ng T. So, nandito po ngayon sa natin, dito sa libreta po natin. I-share ko po sa inyo kung ano yung mga ibig sabihin ng yung mga alphabetical, yung ibig sabihin. Kung sinong mga tinatawagan natin ng mga banal na mga santo. So ayan. So nandito po yung kung ano ibig sabihin ng Sator. So ito sinishare ko, pinaano ko lang po ito para siyempre sa mga spiritual na mga kapatid natin na at least alam nyo na kasi na to, itong orasyon na to, common na to eh. Yan, kahit sa mga online mababasa natin yan, kahit saan parte ng pagdating sa mga orasyon nakalagay siya, pero hindi po natin alam kung ano ibig sabihin yan, kung ano mga meaning. So ayan, i-share ko po sa inyo kung ano pong niya, kung ano pong mga pangalan na binabanggit yung na yan. Yung mga unang-una yung is, kung ano ibig sabihin ng is, kung sinong pangalan. So ayan. Ito po i-share ko po sa inyo, ito pong mga pangalan ang ibig sabihin po ng is salutator. Yan. Ibig pong sabihin ng is yung Adam, yung T Traguela. Ayan, yung O Orsom, tapos yung R rabbit. Ayan, rabbit litera B. Yan. Tapos yung tinit, yan. Ang ibig sabihin po ng aripo, ayan. Ang ibig sabihin po niyan, ang pangalan, Aligatum, Ramael, Ixtasot, Perolator, Unasilim. Yan. Tapos yung yung tinit, ibig sabihin po ng tinit, yung mga pangalan niyan, Raminda, Insyo Babit, Nutambat, Stotom, Tinitilsom. So ayan, yung opera yan, Notator, Populator, Emmanuel, Romagat, Ampilator. So ayan, yung rutas ayan, yung rutas, Rototatim,
obsculum, timplatator, tapos adunay, tapos sabaot. So ayan, ibig pong sabihin ng yung pulong na yan, ano, kung anong kung sino mga tinatawagan ng ng mga mga arkangheles o mga santo. So napakaraming pong tinatawagan na pagka ginagamit siya. So ayan, medyo mahirap nga lang medyo pagka nagmemorya ka, medyo talagang sakripisyo ka talaga. Kailangan fasting ka. Yan, tapos kailangan nakapokus ka talaga na sa pagmemorya. So ayan, yan ma-share ko kung ano ibig sabihin po ng yung kung ano mga meaning yung yung orasyon na yun na binasa. Ito naman po kasi mga itong mga orasyon na mga ito po yung kaya ganito po karami ito yung mga orasyon. Mga libreta lang po yan, yung mga nandito. Wala pa po yung mga file na nakalagay po sa yun ito po yung mga libreta. Kanya-kanya po kasi silang lagayan sa dalawang lang naman to, dalawang sikta nagmamay-ari nito. Itong mga orasyon. Sa Haring Bakal at saka sa Alpha Omega. So may kanya-kanya silang lagayan. Hindi po kasi po pwedeng pagsamahin yung sa Haring Bakal at saka sa Alpha Omega. Kailangan may kanya-kanya po silang lalagyan. May kanya-kanya silang libreta. So ayan, kaya siyempre pagka nagmemorya kayo, medyo maano lang sa ulo, Ayan. Gusto ko lang kasi makita rin dito, kasi yung mga orasyon na yung orasyon na yung mga santo ng hari ng Bakal at saka so ayan. Kasi ang mga orasyon kapag hindi po yan napapasadahan, lalo pag sobra na pong dami yan po ay siya parang nakakalimutan. So kailangan talaga pinapasadahan siya para hindi po siya nawawala sa natin sa pagmemorya. Meron pa akong i-share na isang orasyon kung napakahaba yung misteryo yung bang yung misteryo 1, misteryo 2, misteryo 3. Napakahaba pong orasyon yan. Yan naman hindi naman po pwedeng pag-oras na halimbawa yung bang lipitan na, hindi naman po pwedeng banggitin nyo na napakahaba ng orasyon na yun. Ang technique po ron ang binabanggit lang po ron yung pinakasusi niya. Yun po yung mga technique doon. Yung bang tinatawag na matik na siya na yung babanggitin lang yung pinakasusi. Hindi na po yung buong orasyon ang gagamitin. So ayan. Kasi yung mga yung mga ibang yung iba pong mga orasyon na sobrang haba.
ang mga ginagamit na lang po niyan, yung mga susi, hindi na po yung binibigkas yung kabuuan ng orasyon, lalo na po pagka gipitan. Yung susi na lang po ang binabanggit niyan. Pag binanggit na po yung susi niyan, matik na po yun. Andar na po kung ano pang pong orasyon ang inyo pong babanggitin. So ito yung mga orasyon, ito yung mga pinamana na sa ating mga kaibigan. Yung iba rito, ayan, siguro yung mga kalahati nito, yan, ito'y galing sa Alpha Omega ng doon sa Zamboanga. So binigay sa atin yung mga file niyan na napakarami, halos kalahati nito, yung mga libretang ito sa Alpha Omega. Tapos meron pang mga yung mga file na napakarami na inano sa atin, pinagkaloob. Tapos siyempre yung iba, yan, yung naging ano po tayo, naging nagkasapi po tayo nagharing bakal, yan, pinamanahan po tayo ng mga orasyon na mga gamit. Tapos sa mga ito para ano lang to, para mga sa mga pangdepensa, wala naman po ito yung panggamutan. Kasi yung panggamutan, yan po ay yung mga files na siya. Yung mga parang mga ganito. Yung mga ganyan. Mga ganito ba siya? Mga ganyan, no? Kaya lang maano siya, mahaba ng mga orasyon. So, kailangan talaga lang na pagka nag-handle po ng mga ganito, ayan, talagang pinupukusan ng tsaka yung mga ganito naman na mga orasyon. Ito po ay hindi po ito binili. Yan. Hindi po yan binili. At saka yan po ay talagang mga sinauna pang gamit ng ating mga ninuno na pinamana po sa atin. Mga ating mga blissor, mga nakilala. So, ayan, kaya ganito po karami mga orasyon. Yan, ito po yung mga libreta, Tapos nandito po yung mga file na ayan, ayan, nandito po na mga orasyon na mga halo-halo na rin yan sa Alpha Omega at sa Harimbakan. So ayan. So susunod po yung ating ibabahagi na ating sa mga orasyon. Ayan. So ngayon, yan, ko sa inyo kung ano ibig sabihin po ng anong meaning kung sinong mga pangalan, mga binabanggit niyan, mga tulad po ng aking pong kanina, So ayan yung natin tayo ay nagmemorya po ngayon, araw po ngayon ng Biyernes. So ayan, medyo pukusan muna natin to ng itong mga orasyon para makapag pasadahan muna natin to sila kung anong mga nilalaman nito. Ayan, para hindi po natin makaligtaan. So yan, importante na rin po yan kaya ko po ito binag yung ganito sapagkat marami rin po tayong mga kapatid ng mga spiritual na merong mga libreta na halos amagin na lang sa kung saan nila na hindi lang binubuklat. Pero dapat talaga yan ay paminsan-minsan yan ay binabasa yan para hindi po nawawala sa isip po natin kung ano man ang mga ating mga mini-memorya. So ayan, share ko po sa inyo.